mamamatay ka rin. Bahagi yun na kuminsan natatakot tayo kapag tayo sinabihan, mamamatay ka rin. Well, bahagi yun ang magkilos natin na talagang tayo ay dadaan. Tayo ay sasabog sa pagdating ng kamatayan. Wala naman tayong nakitang hindi namatay sa daigdig na ito. Kaya lang minsan hindi namin matanggap na daranas din tayo ng kamatayan. Bahagi yun, nasa pagdiriwang natin, kaya nasa ikalawang linggo tayo ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Kristo. Bahagi ito na nakita natin sa mga mahal ng araw na nakita natin na si Jesus ay lumalang sa ng kamatayan. Yung alam, siya ay muling nabuhay. Pero hindi ang pinangahawakan natin na tayo muling bubuhayin ng Diyos. Sabi na tayo lahat ay mamamatay. Pero tayo bagat ay makakasama niya sa kanyang muling pagkabuhay. Yun ang idinusulog natin sa harapan ng may kapal. Kaya nga maganda yung pinahayag natin na napakinggan natin ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan. Babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Nais ng Diyos na tayo makasama. Nais ng Diyos na si Bonifacio ay maging kabilang sa pinag-aalihan ng Diyos. Kaya nawa, makita namin yung kahalagahan ng ating pananampalataya. Ngayong pananampalataya natin ay isang pananampalataya na nagdalangin sa tayo ay hindi lamang kabayan tayo sa buhay natin sa daigdig na ito. Ngunit tayo ay kabayan hanggang pagkatapos ng kamatayan. Kaya nga, ano yung pinaalala sa atin ng may kapal? Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay magdulot sa atin ng hindi na lakas na alin na tayo kanyang muling buhay. Kaya sana, yung buhay natin habang tayo narito sa daigdig na ito ay magpakilala na tayo ay isasama ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Kaya yun naman yung magiging pamantayan natin, katulad ng halimbawa ng ano ba kayong langit, hindi yung kasama ang Diyos. Ay di sana naman kapag tayo narito sa lupa, may pakita natin na nais natin makasama ang Diyos. Magsimba tayo pag-araw ng linggo. Bahagi yun na kung saan ay malulungan tayo. Bakit? Kasi ilang langit. Ano ba yung langit? Makasama ang Diyos. Baka hindi maniwala ang Diyos sa atin na gusto natin makasama ang Diyos. Hindi natin siya man lamang nakakatagpo sa banal na pagdiriwang ng misa. Hindi man lamang namin siya natatanggap sa biyaya ng sakramento ng banal na Eucharistia. Hindi man lang natin tinatanggap sa Jesus sa banal na komunyon. Bahagi yun. Kaya ang masabi na natin, may mga magulang, kaya nga napakalaga rin na tayo ay makinabang sa sakramento ng kumpisan. Pero yun na huwag natin kalulunan. Nawa ang buhay natin sa daigdig na ito ay isang buhay na magpakilala na tayo ay matutunan sa kaharian ng Diyos. Kasi bakit? Ay nung tayo nabubuhay, ay maliwanag naman na ipinamamanig natin sa Diyos na siya ay gusto natin makasama sapagat nakikita sa ating pang-araw-araw na mamumuhay. Kaya napakahalaga na manuuna natin ang biyaya na ito, lalo-lalo na sa tulong ng mga sakramento na ipinagkaloob ng Diyos.
Bakit ba natin binibinyagan yung ating mga mahal sa buhay? Kasi yun ang alam natin natin ito at patungo sa kaharian ng Diyos. Na ito ay binigay niya sa atin ang biyaya ng aming mananampalataya na tayo may karapatan na nilais ng Diyos at tayo magkaroon ng karapatan na pumasok sa kanyang kaharian. Bakit? Tayo kanyang mga anak mula nung tayo ay mga binyagan. At pakita natin ito sa pag-araw-araw natin pamumuhay. Bakit tayo hindi masawang gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos? Bakit tayo tumutulong sa ating kapwa? Sapagkat tayo ay kanyang mga anak at siya ang ating amang tagalangit. Ay, ito pa yung ganong gagawin sa napagpapuritan. Ito sakaling pa si Bonifacio ay may mga kailangan at katulagan ay dinudulog natin na nawa ay kahawaan siya at nawa sa pamagitan ng ating mga panalangin at sakripisyo ay maibigay natin ang hinihingi ng katarukan para sa kanyang mga kailangan at kabulakan.